Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pa pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay isang malalim na paglalakbay, hindi lang patungo sa kung sino si Jesus, kundi kung sino rin tayo bilang kanyang mga tagasunod. Sa ebanghelyo ni San Mateo, ibinubunyag ng Panginoon ang kanyang pagka-Mesiyas. Ngunit hindi sa paraan ng kapangyarihan, kundi sa anyo ng pagtanggi, paghihirap, at sa anyo ng krus. Ang tanong ni Jesus ay sadyang personal. Sino ako para sa inyo? Hindi sapat na sabihin kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga ay sino si Jesus para sa akin, dito, ngayon, sa gitna ng buhay kong magulo, mahirap at puno ng tanong. Sa simula ng ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, si Juan Bautista, Elias, Jeremias, isa sa mga propeta. Pawang tama pero kulang, sapagkat hindi sapat ang marinig mula sa iba. Ang pananampalataya ay kailangang personal. Kaya't sinabi niya, ngunit kayo, sino ako para sa inyo? Ito rin ang tanong ni Jesus sa bawat isa sa atin ngayon. Sa dami ng ginagawa mo, ng tinatakbo ng buhay mo, ng lahat ng krisis sa paligid mo, sino ako sa puso mo? Isang guro lang ba? Isang tagapagligtas sa oras ng kailangan? O siya nga ba ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay na dapat sundin kahit mahirap? Sa puntong ito, si Pedro ang nagsalita. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang pananampalatayang hindi galing sa isip lamang, kundi sa puso. At sinabi ni Jesus, mapalad ka, Simon, hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama sa langit. Dahil dito, si Pedro ay ginawang bato ng simbahan.
na iglesia. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil nagtiwala siya sa pagkilala niya kay Jesus. Hindi kailangan ng Diyos ang perpekto, kundi ang tapat. Kahit may kahinaan, basta't handang manindigan sa pananampalataya. Ngunit kasunod nito, isang napakabigat na pangyayari. Nang sabihin ni Jesus na siya ay kailangang maghirap, itatwa at mamatay, agad siyang pinigilan ni Pedro. Sabi niya, "Panginoon, huwag po sanang mangyari ito sa inyo." Parang sinasabi ni Pedro, bakit kailangan pang dumaan sa krus? Hindi ba't Diyos ka? At sumagot si Jesus ng matalim at mabigat, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban ng tao." Mula sa pagiging bato ng iglesia, si Pedro ay naging hadlang sa daan ng Diyos. Bakit? Dahil gusto niyang alisin ang hirap sa plano ng kaligtasan. At dito pumapasok ang malaking aral sa ating lahat. Gusto nating sundan si Kristo pero ayaw nating dumaan sa krus. Gusto natin ang pagpapala pero ayaw natin ang pagdurusa. Gusto natin ang langit pero ayaw nating mahirapan sa lupa. Pero hindi yan ang daan ni Jesus. Ang tunay na kaligtasan ay dumadaan sa krus. At ang tunay na pagkilala sa Kanya ay pagtanggap hindi lamang sa Kanyang kapangyarihan, kundi pati sa Kanyang kahinaan, ang krus, ang dugo, ang tahimik na pag-ibig. Kapag tinanong mo ang sarili mo, sino si Kristo sa akin? Tanungin mo rin, sino ako sa harap niya? Ang ating tunay na pagkatao ay lumilitaw hindi sa harap ng salamin, kundi sa harap ni Jesus. Si Pedro ay naging bato hindi dahil sa sarili niyang galing, kundi dahil nagpakumbaba siyang kilalanin si Kristo. At kahit nagkamali siya, muli siyang tinawag, muli siyang pinatawad. Ganoon din tayo. Tayo ay inaanyayahan araw-araw na bumalik sa tamang pagkilala. Hindi ayon sa gusto lang natin, kundi ayon sa kung sino talaga si Jesus, ang anak ng Diyos na nagmahal hanggang dulo. Mga kapatid, sa gitna ng mundong puno ng boses, newsfeed, opinion, social media, ingay ng lipunan, madali tayong maligaw kung hindi tayo marunong makinig sa tanong ni Jesus. Sino ako para sa iyo? Hindi sapat ang sabi nila, hindi sapat ang tradisyon. Ang pananampalataya ay kailangang nakaugat sa personal na relasyon. At sa pagsagot natin sa tanong na ito, lumalabas din ang mas malalim na tanong, sino ako kung wala si Jesus? At ano ang buhay ko kung wala ang krus? Sino si Jesus para sa akin? Hindi ayon sa itinuturo ng iba, kundi ayon sa personal kong karanasan sa buhay. At ako ba ay handang kilalanin siya kahit ang kanyang daan ay masakit, mahirap at puno ng krus? Ako ba ay bato na maasahan sa gitna ng unos? O ako ay hadlang na sumusunod lang kapag madali? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngunit madalas, hindi ka namin nakikilala. Lalo na kapag ikaw ay dumaraan sa anyo ng hirap at katahimikan. Turuan mo kaming kilalanin ka, hindi lang sa tuktok ng bundok, kundi sa lambak ng pagdurusa. Gawin mo kaming tapat na tagasunod, handa sa lahat ng anyo ng iyong pag-ibig. Maging ito man ay tagumpay o pagkadapa, kapayapaan o pasanin. At kapag kami natutukso na sumunod lamang sa sarili naming plano, itulad mo kami kay Pedro na kahit bumabagsak, ay muling bumabangon sa pamamagitan ng iyong awa at panawagan. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.